145 billion insertion fund binayad sa korte, Chis Escudero at Bongo at mga impeachment ni BP Sara. Eksklusibong istorya. Magandang araw, magandang gabi mga kablog. Isang matinding bulong-bulungan ang gumugulantang ngayon sa social media at sa mundo ng politika. Isang lihim na kasunduan, isang malaking halaga ng pera at mga matataas na opisyal ng gobyerno na sinasabing nagsabwatan upang ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Isang tanong ang sumisigaw ngayon sa sambayanan. Totoo bang ginamit ang 145 billion insertion fund bilang panuol sa mga maestrado ng Korte Suprema? At may kinalaman nga ba dito sina Senator Chis Escudero at Senator Bongo? Noong mga nagdaang buwan, isa sa mga pinaka-controversial na usapin sa Kongreso ay ang tinatawag na insertion funds. Mga pondong pinapasok di umano sa budget bill nang hindi malinaw kung saan ito gagamitin. Isa sa mga pinaka nabigyan ng pansin ay ang halos 145 bilyon na hindi umano malinaw kung kaninong proyekto ito at saan ito mapupunta. Ayon yan sa pondong nilaan ng gobyerno sa Senate President na si Senator Chis Escudero. Ayon sa isang confidential resource mula sa Senado, isa raw sa mga pangunahing nagmaneobra ng pondo ay si Senator Chis Escudero. Tahimik, matalino at biyasa sa batas. Si Chis Escudero ay kilala sa kanyang likas na pagiging estratehista. Ngunit sa kasong ito, hindi raw ito simpleng budget maneuvering. Sabi ng source, ang totoo, hindi ito basta-bastang insertion para sa proyekto. Ito ay inilaan para sa mga mas bataas na layunin at pagbili ng katahimikan at pabor ng ilang maestrado sa Korte Suprema. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na kamakailan lang ay may inihaing impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Ang issue, alleged misuse of confidential fund at di umano'y paglabag sa ilang probisyon ng konstitusyon. Malinaw ang intensyon ng impeachment. Pabagsakin ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ngunit tila bigla na lang nawala ang lahat. Sa hindi inaasang desisyon, binasura ng Korte Suprema ang kaso. At sinabi ng mga West na ito raw ay walang sapat na batayan at politically motivated. Pero ayon sa mga tagamasid ng politika, may mga nakatagong galaw sa likod ng mga desisyong ito. Hindi raw ito basta simpleng pagtanggi sa impeachment, kundi isang orchestrated defense para kay BP Sara Duterte. Dito na umano pumasok ang pangalan ni Senator Bongo, dating special assistant ni dating Pangulong Digong Duterte at kilalang malapit sa pamilya Duterte. Ayon sa parehong source, si Bongo raw ang nagsilbing middleman sa transaksyon. Sa kanyang kamay di umano dumaan ang tinatayang 5 bilyon na cash na nilaan ni Chis Escudero sa insertion fund na sinasabing ipinamudmod ng ilang mga opisyal sa Korte Suprema bilang pampadulas o pasalubong kapalit ng pabor kay BP Sara. May mga insider report na nagsasabing ginamit ang sistemang delay, cash na hindi dumaan sa bangko, hindi na itala sa audit trail at diretsong inabot sa mga piling tao sa loob ng kataas-taasang hukuman ang Supreme Court. Ito raw ang naging huling
pako o kabaong na mga impeachment case. Simple ang motibo, kapangyarihan at kontrol. Kapag napatalsik si VP Sara sa pwesto, mawawala ang isa sa pinakamalakas na pangalan ng Duterte camp sa darating na 2028 election. Pero kung mananatili siya, magiging matibay siyang kandidato at may posibilidad pang balikan ang Malacanang dahil sa hindi pagkakasundo ng presidente at ng vice-presidente. Sina Chis Escudero at Bongo, ayon sa bulong-bulungan, sila raw ang may kani-kaniyang pakinabang sa proteksyon sa political influence project fund sa lokal na rehiyon at mas malalim na impluensya sa hudikatura. Hanggang sa ngayon, wala pa ring opisyal na investigasyon sa isyung nito. Tumanggi ang Korte Suprema na magbigay ng pahayag. Tahimik si Senator Chis Escudero. Tahimik rin si Senator Bongo at si Vice President Sara Duterte. Patuloy sa kanyang mga aktibidad sa ibang bansa. Mistulang walang nangyari, pero ika nga ng kasabihan, kung may usok, may apoy. Mga kababayan, ito na ba ang bagong mukha ng politika sa Pilipinas? Kung totoo man ito, hindi lang ito simpleng kwento ng panunuhol. Isa itong malalim na pagsasalaula sa sistemang dapat ay patas at makatarungan. At ang impeachment ay isang sagradong batas sa ating bayan. Ano sa tingin mo? Komento mo sa baba. Naniniwala ka bang may sabwatan sa likod ng pagkabasura ng impeachment ni VP Sara sa Supreme Court? O isa lang itong malisyosong haka-haka laban sa mga makapangyarihan? Huwag kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang vlog na ito. I-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na istoryang hindi mo mababasa sa mainstream media. Disclaimer: ang istorya nito ay base sa mga kumakalat na impormasyon at hindi pa napapatunayan sa korte o sa pamamagitan ng opisyal na investigasyon. Layunin nitong maglahad ng mga isyung dapat suriin, hindi upang manira o magpakalat ng maling balita. Maging mapanuri sa lahat ng panig ng mga kwento. Maraming salamat po.